Pagdating sa police station, may mangilang-ilang reporters na nag-aabang sa kanila. Ma'am, sino po kayo may pakana ng lahat? Totoo po kayang si Bianca ang nasa likod ng kaganapang tong kasabot ng tatay niya? May kilala po ba kayo nagagawa ng ganitong kahayupan? Sa palagay niyo po kaya, kalaban sa negosyong nasa likod nito? Mamaya na kayo magtanong. Kailangan muna namin silang hinga ng report. Pakiusap ng pulis sa mga ito. Magulo pa ang isip nila. Kung maaari lang, respeto muna. Isinara nito ang pinto ng police station. Naupo sila sa harapan ng investigador at nag-umpisa na ang mga itong magtanong. Gaano niyo nakakilalang Alyssa na to? Mga 2 linggo pa lang, sir. Sagot ni Enzo. May napapansin ba kayong kakaiba sa kanya? Wala, sir. Sagot ni Thelma. Maasikaso talaga siya kay Daddy, kaya hindi kami naghinala na masama. Pero nung unang kita namin sa kanya na manugang ko, parang kilala namin siya. Sino po sa pagkakaalam yung babaeng yon? Yung ex ng anak ko, si Bianca. Kahawig niya lang naman, hindi kami sigurado. Naitanong niyo na ba sa agency kung siya nga si Alyssa Mendez? Yes, sir. Sagot ni Enzo. Pero sa Alyssa Mendez daw ay last year pa nasa Amerika. Yan daw nagtatrabaho sa amin ay nag-inquire lang din sa kanila. Okay, sir, copy. Domingo, igawa mo ng report to. Tapos ibalik mo sa akin para makagawa tayo ng search warrant. Ma'am, sir, doon po muna kayo sa kabilang kwarto. Aayusin lang po namin tong report nyo. Maraming salamat, sir. Sagot nila, saka sila pumasok sa kwarto. I'm sorry. Sana nakinig kami sa inyo. Sabi ni Enzo sa asawa at sa ina. Tama, anak. Dapat pinakinggan natin ang sinasabi nila. Napapaluhang sabi rin ng daddy niya. Hindi natin gustong nangyari, walang dapat sisihin. Hinagod na Alexandra ang kanyang likod. Tama, daddy. Huwag niyo nang sisihin ang sarili niyo. Walang may gusto sa nangyari. Lahat tayo kapakanan lang ni dading ninanais. Hinawakan ni Thelma ang kamay ni Florence. Isang mahabang katahimikan ang nanaig sa kanila. Napakabagal ng oras. Nag-aalala sila kay Lolo Miguel. Dahil baka nagugutom na yon, baka walang dalang mga gamot. Pumasok ang isang pulis at ang balita nito sa kanila na halos magpalaki ng kanilang mga ulo ang nagbigay ng nervyos sa kanilang lahat. Damn! Nangangalit ang mga ngipin ni Enzo. Tama, sinasabi niya nga ba at sinabihan kami pa kana nito. Inis na inis sa Alexandra habang nakaupo sa loob ng kotse. Unang kita ko pa lang sa babaeng yon. Iba na yung kutob ko. Sana nga naniwala na lang ako sa'yo. Sabi ni Enzo sa kanya. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Dapat talaga mapuntahan ang bahay niyang mga yan. Kakalbuhin ko talaga yan kapag nakita ko. Wika ni Alexandra. Pero ramdam ni Enzo ang guilt sa kanyang puso. Parang hindi niya kakayanin kung may mangyaring masama sa kanyang lolo. Hindi niya ata kakayanin yun. Na mapahamak ito dahil sa kapabayaan niya. Ako man, ganyan din yung iniisip ko. Malungkot na sabi ni Florence. Hindi maaaring mapahamak si Daddy. Talagang hindi ko kakayanin. Siya lang ang mag-isang nagpalaki sa akin. Honey, nakikita din natin si Daddy. Mag-pray lang tayo. Alo ni Thelma kay Florence. Sorry, honey. Pinagtatawanan pa kita. Yun pala, tama ka. Sabi ng daddy niya sa kanyang mommy. Okay lang yan. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Awat ng mami niya. Ayokong isisi niyo mag-amang lahat sa inyo. Nagtiwala lang kayo masyado. Kung alam niyo naman na hindi mapagkakatiwalaan sa Alyssa o si Bianca man yan, ipagkakatiwala niyo ba ang daddy? Diba hindi naman? Tama ang mami Enzo. Wala naman kayong kasalanan ng daddy. Kaya huwag niyong isisi ang lahat sa inyo. Hinawakan ni Alexandra ang braso ni Enzo. Basta isipin na lang natin, ligtas si Lolo. Pumarada sila sa gilid ng bahay ni Bianca, kasunod ng mga pulis. Nakalak ang gate, madahon sa paligid, halatang walang tao doon ilang araw na. Nagtanong sila sa mga dumadaan doon. Salamat po, sagot ni Enzo. Naku, simula po mabalitaan namin na kriminal yung ama ni Bianca. Hindi na namin sila nakikita dyan. Hindi sila umuuwi.
Sagot ng isang lalaking nakabike. Saan kaya natin makikita yon? Tanong ng pulis. Sir, wala ba kayong ibang pinupuntahan ni Bianca noon? Tanong nito sa kanya. Wala po eh. Saka busy ako, kaya hindi kami nakakalabas na magkasama madalas. Sagot ni Enzo. Hanapin natin ang mga lugar na may CCTV para makita kung saan nagtungo ang sasakyan na yon. Suhestyon ni Florence. Pwede po. Sagot ng pulis. Maghihiwalay kami ng mga kasama ko. Kumuha tayo ng special enforcement. Ang ibig sabihin, magbabayad na sila na maghahanap sa lolo niya. Mas okay yun, sir. Sagot ng daddy niya. Ngayon din, umpisahan na yan. Ibigyan niyo na lang po sa amin ng CCTV footage. Kami nang bahala para makauwi na kayo at makapagpahinga. Wika ng pulis. Para na rin makapag-isip kayo ng tama. O sige sir, balitaan niyo na lang kami lagi. Nakipagkamay sila sa mga pulis. Pumunta muna sa Enzo sa opisina upang kunin ang sasakyan ng ama na nasa parking area. Sumama sila pag-uwi sa mga ito para kung may balita kay Lolo Miguel magkakasama sila. Habang nasa daan sila, napapansin na Alexandra ang pangingilid ng luha ni Enzo. Honey, itigil mo nga muna. Sabi niya dito, agad naman itong sumunod. Okay ka lang ba? Umagulhol ang asawa niya. Hindi ko alam ang gagawin ko. Nagigilty talaga ako sa nangyari. Pakiramdam ko, may kasalanan ako. Wika ni Enzo. Makinig ka sa akin, Enzo. Hinawakan ni Alexandra ang pisngi ng asawa. Wala kang kasalanan, okay? Nagkamali ka lang nang nagtiwala ka. Pero wala kang kasalanan. Paano wala? Hindi ako nakinig sa inyo ng mommy. Pinag-isipan pa namin kayo ng masama. Pero ako ang lalaki. Okay lang yun. Huwag mo masyadong intindihin. Nagkamali ka lang. Pero unintentional naman kasi yun. Nagtiwala ka lang. Yun lang yun. Pareho lang kayo na naging aksyon si daddy. Pero hindi nyo yan sinasadya. Bumaba sa Alexandra ng kotse at pumunta sa driver's side. Let me drive. No, I used to drive you before. Ngayon ka ba naman mahihiya sa akin? Mag-asawa na tayo. Let me do this. This time, okay? Thank you. Kaya mahal na mahal kita. You really understand me. Niyakap at hinalikan pa siya ni Enzo bago ito lumipat ng upuan. Sa di kalayuan, may mga matang naiinggit sa nakikita na halos mag-apoy ang mga mata. Para sa akin ka. Akin ka lang. Nangangalit ang mga ngipin nito. Mabilis silang nakarating sa bahay nila. Nauna na roon ang kanyang ama. Lahat sila ay nakaupo sa salas at naghihintay kung may tatawag sa kanila. Nahigit nilang kanilang paghinga nang tumunog ang cellphone. Kanya-kanyang silip kung kanino yon. Kay Alexandra. Hello sir? Bati nito sa tumawag. Opo. Personal matter po kaya cancel mo ng meeting by Monday. Hindi ko pa po sure kung maire-reset. Pero kung wala pa pong date, ang asawa ko na pong a-attend. Opo sir, pasensya na po. Salamat. Ibinaba niya ang tawag. Nag-message yan sa akin kanina dahil napanood daw ang balita. Tutulong daw ang business work para makita si Lolo. Wika ni Alexandra sa asawa. Malaking ang pasasalamat ko sa kanila dahil inuunawang sitwasyon natin. Sagot naman ni Enzo. Tahimik lang ang kanyang mga biyanan sa gilid. Nakaabang sa landline kung tutunog. Isa na namang phone ang nag-ring. Sa biyanan niya, mga investigador. Sinagot to agad ng daddy. Yes? Sir? Hindi po kami papasukin sa gate ng subdivision. Sasamahan po namin kayo sa bahay habang naghahanap ng footage ang iba. Baka po kasi tumawag wala kami. Lalagyan po natin ng detector para malaman kung nasaan sila. Enzo? Pakitawagan mo ang guard para papasukin sila. Utos ni Florence sa anak. Dagli namang sumunod sa Enzo at sinundo sa labas ang mga investigador. Magandang gabi po sir. Bati ng mga ito sa kanila. Ito na po yung equipment na dala namin para ma-detect kung nasaan na po sila. Kaagad tinap nito sa kanilang telepono. Nagpalabas naman sa Alexandra ng kape kina Judith para may mainom ang mga investigador. Kanya-kanyang kuha ang mga ito. Lahat sila ay kinakabahan.
Pasado 8:00 na, ilang oras nang nawawala si Lolo, kaya lalo na silang hindi mapakali. Bandang 8:30, tumunog ang landline. Sinagot ito ni Florence. Hello? Ano yon? Nasa amin ang tatay mo, si Don Miguel. Kung ayaw mo may mangyaring hindi maganda sa kanya, gawin mong iuutos ko. Hello? Hello? Tatawag na lang ulit ako. Baka mamaya may mga investigador pa dyan. Namatay na ang tawag nito. Hindi natin inabot, sir. Matalino ang kidnapper. Alam niya kung ilang minuto kailangan para ma-detect sila. Sabi ng investigador. Lalaki po ba ang tumawag? Lalaki. Malaki yung boses. Sagot ng ama. So confirm na nakidnap ang daddy niyo, sir. Maghihintay na lang ulit tayo ng tawag nila at update mula sa mga nagtitingin ng mga CCTV. Lalo nang hindi maipinta ang mukha ni Enzo at ang biyanan niya. Lalo na silang nag-guilty sa nangyari. Asan na kaya si Lolo? Napahima sa mukha niya sa Enzo. Matatagpuan din natin siya. Huwag kang mag-alala. May awa ang Diyos. Sagot na Alexandra dito. Lumipas ang magdamag at wala na ulit tumawag sa kanila. Naghalinlinan pagtulog ang mga investigador. Sila man ay hindi nakuhang umakyat pa sa takot na malagpasan sila ng tawag ng mga salarin. Bandang umaga, nagring ulit ang phone. This time, kay Enzo ulit. Hello? Apo ko? Boses ni Lolo Miguel. Lolo? Asan na kayo? Nabuhayan siya ng loob sa narinig. Buhay si Lolo. Nag-aalala na kami. Umuwi na kayo. Naglalaro pa kami ng taguan na Alaysa. Sagot nito. Lolo, magtago na kayo. Pakinig nila si Alaysa. O sige, magtatago muna ako. Nawala na sa linya ang matanda. Lolo? Lolo? Oh, Enzo, kamusta na? Boses iyon ni Bianca. Hirap na akong baguhin ang boses ko, grabe. Walang hiya ka. Nasaan si Lolo? Matuto ka nga makiusap, Enzo? Sabi ni Bianca. Ano palagay mo sa akin? Papayag na talunan? No way! Maawa ka kay Lolo, Bianca. Sana ako na lang, hindi siya. Ang hard to get mo kasi. Napapagod ako sa'yo. Ang arte mo. Bianca, please. Maghanda ka ng 1 bilyon. Kaya niyo yan kasi mayaman kayo. Tatawagan na lang kita kung saan dadalhin. At namatay na ang tawag nito. It's Bianca. Inis na sabi ni Enzo. Makita ko lang yan. Pipilipitin kong leeg niyan. Maganda yan. At nakikipag-communicate na sila ngayon. Mas madali natin silang matutuntun. Sabi ng investigador. Kamusta ang lolo mo? Tanong ng daddy niya. Okay siya sa ngayon, dad. Sagot ni Enzo. Mukhang pinabantayan pa naman na maayos ni Bianca. Maya-maya pa, cellphone naman na Alexandra ang tumunog. Unfamiliar number. Minumusarahan siya ng mga ito na sagutin iyon. Takot na takot ka ah. Tawa ng tawa ang nasa kabilang linya. Bianca, nasan si Lolo? Tanong na Alexandra. Naglapitan sina Enzo sa kanya. Relax lang. Ikaw naman nagmamadali ka agad. Napahalakhak pa ito. Ibalik mo na siya. May sakit naman siya. Maawa ka sa kanya. Umiiyak niyang sabi. Huwag na si Lolo. Sana ako na lang. Kung galit ka sa akin. Galit? Hindi ako galit sa'yo, Alexandra. Muhing-muhi ako sa'yo. Bulyaw nito sa kabilang linya. Kasalanan mo ang lahat. Masaya sana kami ngayon kung hindi dahil sa'yo. Alam ko kasalanan ko. Kaya ako na lang. Pabayaan mo na si Lolo. Ano ako? Baliw? Ito nga matandang to ang may kagagawa ng lahat eh. Ibibigay namin ang gusto mo. Pakawalan mo lang siya. Bianca, please. Kailangang ibigay nyo. Kaya nga kidnap for ransom to, hindi ba? Ikaw, ginagawa mo na naman akong tanga. Bianca, please. Panggagaya nito sa kanya. Matapang ka, hindi ba? Mayabang ka pa.
Asan ang tapang at yabang mo ngayon? Wala na. Kawawa naman. Nawala na ito sa kabilang linya. Nang hina ang tuhod ni Alexandra, naagapan lang ni Enzo ang kanyang pagbuwal. Iyak siya ng iyak. Alalang-alala siya kay Lolo Miguel. Hanapin natin si Lolo. Sabi niya kay Enzo sa kabila ng paghikbi. Inalalayan siya nito hanggang makaupo siya. Inabutan siya nito ng tissue. Makikita din natin siya. Hinagod ni Enzo ang kanyang likod. Ang mga minuto ay parang oras at ang mga oras ay parang kasintagal na ng buwan. Pangalawang araw na nawala si Lolo Miguel. Hindi nila mawari kung paano sila nasusubaybayan ng mga kidnapper. Parang may matato na nakatingin sa kanila. Muling nagring ang telepono. Nagmamadaling sinagot to ni Florence. Handa na ba ang pera? Tanong niyang nasa kabilang linya. Hindi pa. Mahirap maglabas ng pera kapag weekends. Tatawag na lang ulit ako. Hello? Hello? Nanlumo si Florence dahil nawala na sa kabilang linya ang kausap nito. Lahat sila ay naghihintay ng balita, naghihintay ng tawag. Panay ang dasal nila na sana ay okay lang si Lolo Miguel. Hindi nila makuhang lokasyon ng tawag dahil sa mabilis tong pinuputol ng kabilang linya. Kailangan maka-30 segundo sana, ngunit hindi na to umaabot ng ganoong katagal. Magluluto lang ako ng pagkain. Paalam ni Tita Telma sa kanila. Mami, tutulungan ko na po kayo. Sumunod sa Alexandra sa kanyang biyanan na babae. Ano pong lulutuin natin? Magsinigang na muna tayo. Saka saging at mangga na lang ang gawin nating panghimagas. Sagot nito sa kanya. Judith, magsalang ka na ng bigas sa malaking rice cooker. 3 kilo, Carmen. Ilabas mo yung karne para lumambot agad. Mami, kukuha po ako ng gulay sa garden. Paalam na Alexandra sa biyanan. O sige, may basket naman doon sa kagunting. Kumuha ka na rin ng kamyas. Okay po. Lumabas na sa Alexandra ng garden. Napansin niya doon ng asawa niya na may kausap sa phone. Honey? Tawag niya dito pagkababa nito ng phone. Sino kausap mo? Si Mr. Yamamura. Bukas daw kasi, kailangan na ako sa meeting. At baka bumalik na sila ng Japan ng Martes. Hindi naman ako makakapag-focus. Nasakit ng ulo ko. Sabi ni Enzo sa kanaupo. Gusto mong ako na lang yung pumunta? Madali lang naman kausap si Mr. Yamamura. Marunong naman siya mag-English. Pagpipresinta na Alexandra. Talaga? Hinawakan ni Enzo ang kanyang kamay at hinila siya pakandong dito. Pwede ka? Pwede ako kahit kailan. Alam na Alexandra ang ibig sabihin nito. Wag lang ngayong oras. Kukuha kasi ako ng gulay. Niyakap siya ng lalaki at sumubsob sa kanya. Iyahatid kita bukas. Wag na. Kaya ko naman mag-drive. Yung bulletproof naman ang dadalhin ko sa sasakyan para safe. Sagot na Alexandra at saka tumayo. Halika. Manguha muna tayo ng gulay na ihahalo sa sinigang. Sige, para malibang naman tayo. Tumayo na ito at binitbit ang basket na dala-dala niya. Nakalimutan niya saglit ang mga problema. Masaya silang nanguha ng gulay at magkasamang bumalik sa loob ng bahay. Sa kusina na sila dumaan. Nakasalang na ang kaldero pati ang rice cooker. Nakaabang doon ang ibang katulong. Nasaan ang mami? Tanong niya. Tinawag po ni Sir. Sagot ni Judith. Hihiwain na daw ba ito? Tanong ni Alexandra. Kami na daw po yung maghiwa. Sagot naman ni Carmen. Pupunta muna kami doon. Magkahawak ang kanilang kamay habang papasok sa salas. Umiiyak ang biyanan niyang babae at lalaki. Malungkot naman ang mga naroroong pulis. Bakit? Kinakabahang tanong ni Enzo. Pinibigyan na nila tayo ng ultimatum. Hanggang Martes lang. Umiiyak na sabi ni Florence. Hindi tayo makakapaglabas ng ganoong kalaking pera. Saan tayo kukuha nun? Papatayin daw nila ang lolo mo kapag hindi tayo nakapagbigay agad. Si Telma. Anong gagawin natin mga anak? Napaiyak na rin sa Alexandra. Niyakap siya ni Enzo na mahigpit.
Mahirap para sa kanila ang mawala ito. Napakabuti ni Lolo Miguel para sapitin ng ganito. Tumunog ang cellphone ni Enzo, ang walang hiyang si Bianca. Nasaan ang lolo ko? Mataas ang tinig ni Enzo nang sagutin si Bianca. Chill ka lang. Nagtatatawa pa sa kabilang linya si Bianca. Gusto niyo bang marinig ang boses na matanda? Hoy tanda, kausapin mong apo mo. Enzo? Inaaway ako ng mangkukulam na to. Nahuli ako sa taguan. Pinagsasampal niya ako. Umiyak ito. Tulungan mo ko. Papa, tama na nga. Ang arte mong matanda ka. Putulin ko yung ano mo, gusto mo ba? Sumbongero? Pakinig nilang sabi ni Bianca. Anong ginawa mo sa lolo ko, Bianca? Gigil na sabi ni Enzo. Huwag mo siyang sasaktan. Ano naman sa'yo kung saktan ko siya? Ha? Ikaw matanda ka? Pakinig nila ang tunog ng pagpalo nito sa matandang walang nagawa, kundi umiyak. Bianca, tama na! Hindi na sa Alexandra nakatiis. Huwag mong saktan si Lolo. Wow! Magkayakap pa talaga kayong dalawa, no? Sabi nito, nagulat sila. Nagkatinginan sila ni Enzo. Paano mo nalaman? Tanong niya. Huwag ka na maraming tanong, Alexandra. Naiirita lalo ako sa'yo. Baka pokpokin ko pa ng boteng matandang to. Gawa mo. Wag mo siyang saktan. Lalo na siyang umiyak. Lolo! Tumigil ka na nga. Ang sakit sa tenga ng pagngalngal mo. Sana kasi kasama ka nalang sumabog ng tatay mo. Para namatay ka na. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Alexandra. Malamang, pinasabog ko yun. Sayang nga naiwan ka pa. Bakit ka kasi nagkasakit? Buhay ka patuloy. Hayop ka! Sigaw ni Alexandra dito. Napakawalang hiya mo! I know. Matagal ko nang alam yan. Nadamay patuloy si Malena. Grabe no? Naputol ang kinabukasan niya. Sama kasi ng sama Mamatay ka na. Nag-hysterical talaga sa Alexandra. Same to you. Nawala na ito sa kabilang linya. Si Bianca pumatay kina Papa. Sabi ni Alexandra kay Enzo. Napakahayop talaga ng babaeng yan. Wika ni Talma. Ano pong gagawin natin? Tanong niya. Kailangan nating iligtas ang daddy. Hindi man natin nailigtas si Martin noon. Kahit ang daddy man lang, mailigtas natin. Sagot ni Florence. Wala pa ring progress sa pagkawala ni Lolo Miguel. Si Alexandra ang bumalik sa opisina at si Enzo ay naiwan sa bahay kasama ng mga magulang. Hindi niya rin kaya mag-focus sa pagtatrabaho. Mabuti na lang at maaasahan ng asawa niya. Ito ang sumasalo ng lahat para sa kanya. Kalahati ng buhay niya ay nakasalalay sa babae. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod mang kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. Keep safe everyone!